Alright mga kababayan at mga kaibigan, mga katokis, eto po muli tayo sa Simply Tokis Vlog. Welcome po at tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. Shout out sa lahat ng ating channel members, followers, naglalike at nag-share ng ating mga videos. Special shout out to all OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And may God bless us all, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of evil, from the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. Pagpasensyahan nyo na po, no? At medyo maingay ko yung mga daraan mang mga sasakyan at ano pang mga noise interference, kasi nandito lang po tayo sa gedli-gedli ng isang daanan. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, dalawa, no? Andyan pa rin yung pinakamaingay na kalbo na Mr. Authentic Puncher na si Bato de la Rosa, at ganun din po muli na naman pong binutata, no? Ni Yusek Attorney Claire Castro ang kupal na wake and bake na mayor ng Davao City. Kasi po itong si wake and bake na mayor ng Davao City, meron na naman pong patutsada, no? Patuloy pong humihingi ng awa sa mamamayang Pilipino, no? Wala po kayong mauuto na mayorya ng sambayan ng Pilipino, kundi yung mga tanga at bobong mga kababayan nyo dyan sa Davao City, at yung mga tanga at bulag na mga minions ninyo, no? So unahin natin mga kababayan, ito pong balak na naman ni Senator The Puncher Authentic Bobong Kalbo. Ito pong bobong senador na ito ay ano na po, stress na kaya kung ano na po ang mga pinagsasabi niya, no? Hindi po siya statesman, no? Hindi nyo po masasabing ito ba yung isang klase ng senador na iniluklok ninyo at sumasahod ng mga libo-libong piso o milyong-milyong piso at mga kung ano-ano pang perks ang nakukuha nila bilang isang mambabatas, no? Ito ba, no, karapat dapat pa bang i-re-elect ito? Wala nga itong naipasang batas. Yung batas pa na gusto niya na umabot sa lamesa ng Pangulo ay hanggang ngayon nakabito. Bakit binito? Puro errors po, no? Parang hindi matanggap ng Pangulo at ng kanyang legal team ang mga konteksto ng isinusulong na batas ni Mr. Kalbong Puncher. Oo, yung naniniwala po sa authenticity ng Puncher Hall. Tingnan nyo, ganyang kababaw ang isang graduate ng PMA, ganyang kababaw mag-isip ang isang dating PMP chief at ngayon ay senador na nag-iiyak dahil siya po ay senador ng mga Duterte. Tandaan ninyo, malaki po ang utang na loob ng isang kumag na kalbong ito na senador sa mga Duterte. Siya na rin po ang nagsabi, kung walang Duterte, walang Senator Bato de la Rosa. O ngayon po, dahil po siya po ay nawiwindang na po ang tumbong nito kung ano-ano nang pinagsasabi niya, no? Dati ang tapang-tapang niya po mga kababayan na hinahamon niya pa si former Senator Antonio Trillanes na utusan ng ICC na bilisan ang pag-warrant of arrest sa kanya, at kung sakasakali kung dumating man yun sa bansang Pilipinas, mismong si Antonio Trillanes pa ang magposa sa kanya. O ngayon, may nagsabi sa kanyang dumating na yung warrant of arrest nila kasama si Digong, nilaglag niya si Digong, iniwanan niya po. Ito po yung totoong nagtraidor, hindi po ang Pangulong Marcos na sinasabi niya. Sumisigaw siya ng bullshit sa Pangulong Marcos, pero sa kanya po yun. Tanungin nyo, nanalamin ka ba to bago mo sinabi ang katraiduran, kabulsitan ng Pangulong Marcos? Ikaw yun. Why don't you look at yourself in a mirror? Ikaw ang nagtraidor kay Digong. Iniwan mo siya Di ba sabi nyo walang iwanan? O pagdating pala sa ganyan, iniwan mo. Kasi natunugan mo, no? Natunugan mo lang. Assuming ka nakasama ka dun sa warrant, wala naman. Di ba? Kung talagang walang iwanan, kung talagang mahal na mahal mo ang Duterte, hindi mo kayang ipagkanulo, sasamahan mo siya sa Hong Kong at sasamahan mo siya sa ICC now. Pero nagtatago ka Kung ano-anong pinagagawa mo, nang hingi ka ng petisyon sa Supreme Court na huwag kang ipahuli
nakiusap ka sa pamunuan ng Senado na kung sana doon ka muna kung sakasakaling may ilalabas na warrant sa'yo ang ICC through Interpol. Pero anong sabi ng malditang Senate President ninyo na si Chis Escudero? Hindi unlimited ang pagtulong sa'yo, Bato. Pwede ka lamang tulungan kung may sesyon at kung yung pataw na parusa sa pagkakabilanggo sa iyo ay 6 years and below. Pero kung walang session ang Senado, yari ka. At ang pataw na parusa sa kaso mo sa ICC ay 30 years and above. Kaya nawiwindang po siya. Ano po ngayon ang sabi niya ngayon, mga kababayan? Dito po sa GMA News Online, anong sabi dito? Bato de la Rosa, malls hiding, not surrendering to ICC. O yan, sabi niya. Kung hindi man ako makakakuha ng karampatang hustisya dito, no? Yung tamang hustisya para sa akin, yung patas ang pagtrato, eh hindi na ako magpahuli. Bakit ako susuko? Kasi yan ang ginawa ng mga Duterte. Hindi magbigay ng tamang hustisya, tamang proseso ng batas kasi gawain po nila Bato. No? They are assuming that they cannot get a fair trial. Kasi gawain nila yan ng panahon ni Duterte. Walang korte-korte kay Duterte, walang rule of law, kundi ano ang batas nila? At the end of the barrel of the loaded gun. Ayun ang sabi niya, oh. Well, kung wala tayong makita na hustisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? O tignan ninyo, yan ba ang isang senador? Yan ba ang dating PNP chief? Naging pulis yan. Pero hindi niya alam yung ibig sabihin ng rule of law. Lawbreaker ang gago. Dapat yan na tanggalin yan sa hanay ng mga naging PNP chief. Dapat si Bato tanggalan bilang isang PMA cadet officer o graduate. Itakwil ninyo kasi siya pa ang pasimuno ng hindi pagsunod sa batas. Isang senador hindi marunong sumunod sa batas. O tignan ninyo, minamaliit niya ang korte ng ating bansa, mga kababayan. Kasama daw yun sa kinokonsidera niyang aksyon, no, ang hindi pag-surrender. At the same time, magtatago din daw siya. Ha? Kung tataguan niya ang mga authorities tulad ng ginawa ni Kibuloy. Magpapahanap din siya kay General Torre. Anong sabi niya? Kasama yan. Kasama yan. Kasama yan sa course of actions natin. O, tignan ninyo. Hindi susuko, magtatago. Mag-aala Tebes, mag-aala Bantag, mag-aala Harry Roque. Dapat dyan sa DFA at sa DOJ mag-coordinate na kayo kasi sinabi na ni Bato ang plano niya. Hindi siya susuko, magtatago siya. Kailangan kung meron ng warrant of arrest ang DOJ mag-request na ng cancellation ng passport ni Bato para maiwasan na pong makalabas ng Pilipinas. Makalabas man siya ng Pilipinas, hindi na siya makabalik. Dediretso siya ng ICC kasi pag cancel na ang passport mo, wala ka ng pagkakakilanlan. Anong bansa ka pa meron? Yun po yun. Tinanggalan na po siya ng karapatan bilang maglayag o maglakbay sa ibang paanig ng mundo. Yan po yan. Anong papakita mong passport pag ikaw ay lumipad? Wala. Kaya ang gagawin na lang yan ni Bato, baka magtatago sa bundok ng Davao, daan, o sa Cordillera, magiging pugante siya. O, tignan ninyo. O, walang hiya si Bato. Nakita nyo na ang plano niya. Ganyan ba ang mambabatas na gusto nyong iluklok? Papasahurin nyo ng libu-libong piso, milyong piso at mga kaukulang mga karapatan nila na pribileheyo nila bilang mga mambabatas, pero mga law breaker. They think they are above the law. They don't respect the law. They don't respect the rule of law. O, di ba? Kaya wag nyo pong iboto yan. Panagutin yan. Tulad ng sabi ni Representative Pami Zamora, make sure Bato will get arrested if the warrant of arrest from ICC through Interpol came out. Ayan. Yan ang paalala ni Representative Zamora sa mga PMP. Okay? Labas tayo dyan kay Bato. Marami pa tayong i-issue kay Bato. Marami tayong i-content kay Bato dito sa mga Duterte. No? Ngayon po, ito na naman, ang magaling na USEC ng PCO na hindi matibag-tibag ng mga
DD shit, no? Siguro ipapakulam na nila to si Attorney Claire eh. Attorney Claire, magdala ka ng anti-barang ha. Yung mga anting-anting, magsuot ka niyang anting-anting, lagay mo sa underwear mo para hindi nila makita. Love you, Attorney Claire. Joke lang ha. Baka naman demanda mo ako, attorney. Joke lang ha. Pero alam mo, attorney, no? Ang daming galit sa yung mga DD shit, mga garapata. Baka nga iniisip nila ipakulam ko, ipabarang ka eh. Ha? Kaya mag-ingat ka. Humingi ka sa mga, alam mo yung Korean drama, yung mga antay-antay, yung mga papel na sinasabit. Baka mamaya, Attorney Claire, sa press con mo, meron ka nang nakalagay dito. Ano po yan, Attorney Claire? Antay-barang. Attorney, joke lang ha, joke. Okay. Itong ating magaling na USEC Secretary, Attorney Claire Castro, idol yan. Attorney, shout out mo naman ako. Simple Talkies Vlog, ikaw naman, Attorney, hindi mo ako sinashout out eh. Siguro sabi ni Attorney, sino ba tong kumag na ito? Nagpapasikat dito. Leche, sasabi na. Binutata na naman po niya yung kupal na Wake and Bake na mayor ng Davao City. Kasi itong si Wake and Bake na Davao mayor Davao mayor na si Baste Duterte, sinabi niya, sinisingle out kami. Ha? Sinisingle out daw sila ng pamahalaang Marcos. Dahil nga daw po mga kababayan, doon sa pagkakaaresto sa kanyang tatay. Sinisingle out kaming mga Duterte. Tingnan nyo, ini-impeach ang ate ko. Pinahuli ng Marcos na ito ang tatay ko. Pagkatapos pumayag ng tatay ko na ipalibing ang tatay niya, ulul. Ha? Sinisingle out, nagpapaawa. Nagpapaawa si Baste sa mga followers nilang wala pang 50,000. Oo, granting may maniniwala sa inyo kasi mga bugok at tanga at mga bobo ang mga yan. Yan yung mga katulad yung mga sinungaling at mga mandarambong. Ayun, may truck oh, maingay. Pasensya naman ha, inunahan ko na kayo kanina, maingay talaga mga kababayan. Ha? So, naku, daming pulis ah. Bakit 3 pulis oh? May 3 pulis mga kababayan sa parking lot ng high school oh. 3 pulis oh. Aba, ano, nagtsikihan. Siguro tong mga to nagdaldalan lang kumain ng donut saka kape. Okay mga kababayan, tuloy tayo. No? Ayun oh. Oh. Ha? Oh, naririnig nyo? Makita nyo? Ayun oh. Pangalawa. Pangatlo, ang iingay mga visit. Okay, so tuloy tayo mga kababayan. Sorry for the interruption. Okay? Nagpapaawa. Siyempre maawa naman yung mga tanga, bobo at mga bulag ng mga followers nila, yung mga minions nila. Sila lang naman yan. Pero hindi sila makakuha ng simpatya sa mayoryang Pilipino. Ha? Wala kayong makukuha kasi mga sinungaling at mandarambong kayong mga Duterte. Oo. Sabi ni Wake and Bake, sinisingle out kami? Kami lang ba ang may kasalanan? Sira ulo tong Marcos administration na ito. Ay, tulungan nyo kami. Mag-EDSA na tayo. O hanggang ngayon, nasaan yung panawagan ni Roque? Lumabas na kayo at pumunta kayo sa EDSA. O nasaan? Kasi po, natakot yung mga tao dahil sabi ng MBI, sige lang, tuloy nyo lang yan. O, ikaw Roque, kakasuhan ka ng inciting to sedition. O, ngayon, ang ating magaling na USEC Attorney Claire Castro, binutata na naman po siya. Pinalo na naman po ng 2x2 ang puwet at binte ni Wake and Bake, mayor ng Davao City. Ano po ang sabi ni USEC Castro? Ha? Sabi niya, okay, kapag ba sinisingle out, ibig po ba sabihin gusto niya mas marami pa ang madamay? Oo. Ayun ang gusto ni Wake and Bake, mayor ng Davao City. Wag lang daw ang tatay niya, kailangan may kasama din. Abay, mag-antay ka. Kasi daw po, yung laman ng warrant of arrest ay tatay mo lang ang nakapangalan. Mag-antay ka. Baste Duterte na Wake and Bake. Aba, tunog na tunog yung pangalan mo, no? Baste, Wake and Bake. Parehong may isa dulo, I. Engot na engot. Di ba? Sabi po sa ICC website, siyam. 9 na mga kasama ni Duterte, including siya, ang mga suspect doon.
So ikaw, Basti Duterte, mag-antay ka. Puro ka daldal eh. Puro ka paawa. Walang naaawa sa inyo. Bilyonaryo kayo. Ha? Ang dami nyong kwarta. Ha? Tama lang yan. Pero yung kwarta na yan, dapat ibalik nyo sa sambayan ng Pilipino. Mga mandarambong. Ha? Biruin mo, siyam ang kasama ng tatay mo, including siya, 8. Plus siya, siyam. Mag-antay ka. Ilalabas din ang mga warrant ng mga co-conspirator ng tatay mo. For the meantime, yung laman lang po ng warrant at arrest ay para lang sa tatay mo. Kaya wag kang magmamadali, nakupal ka, ha? Okay? Kaya sabi ni attorney, ayan, nagpapaawa na naman sila. Kawawa daw sila, kawawa. Kawawa kayo? Well, kung kawawa ka, ha? Siguro ang itsura mo, dapat mukha ng kawayan. Oo, yun, maawa pa ako sa'yo. Pero hindi, mukhang malusog ka pa, tama pa pag-iisip mo eh. Tapos sinasabi niya, sinasabi pa ni Wake and Bake na engot na diversionary tactic lang daw po itong pagpapahuli sa kanyang tatay. Diversionary daw kasi dahil hindi na daw napag-uusapan ng GAA at yung sa PhilHealth. Hulol, nang hihingi na nga ng komento ang Supreme Court sa gobyerno, gago. Kayo ang nag-diversionary tactic. Bakit? Para hindi mapag-usapan ang confidential funds na hindi mapaliwanag ng pusit mong ate. Yun ang dapat na pag-uusapan. Ang korupsyon, di umano ng ate mong pusit. Yan. Alam mo, itong si Wake and Bake na engot na Basti Duterte, panay lang ang bukan ng bibig pero hindi nag-iisip. Bakit? Lusaw na utak niyan eh. Wake and Bake, mga kababayan, parang yung bunso nilang kapatid, Wake and Bake. Sasabihin nila, mahirap lang kaming mga Duterte. Pero tignan nyo yung ginagawa ng bunso nilang kapatid. Yung mga accessories, libo-libong dolyares ang halaga. Yung travel niya, libo-libo yan. Yung mga gamit niya, mga purse niya, libo-libo. Tapos sasabihin nyo, mahirap. Kawawa ang sambayan ng Pilipino. Kawawa ang sambayan ng Pilipino kasi pinlander nyo. Mga sinungaling mandarambong. Wake and Bake pa more. Kala nyo, ha? Kayo po, no? Anong masasabi ninyo? Ha? Diyan nga po si Bato. Hindi siya magpapahuli, magtatago siya. Si Basti Duterte na engot. Bakit? Kasi Wake and Bake Duterte. At Basti, 4 pa lang iyon eh. E to the 4th power. engot. Ayan. Ha? Nagpapaawa dahil sinisingle out daw silang mga Duterte. Pero siya po ay pinalo na naman siya ni Yusek Attorney Claire Castro. Kayo po, ano pong masasabi nyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.